Mahilig ka bang magpautang? O para sa karamihan, ang tanong sigurong maganda ay may extra na pera ka bang pwedeng ipautang? Kasi kung meron, um, pag-ingatan natin kasi baka hindi na makabalik yon. Ang video natin ngayon ay tungkol sa 10 red flags sa pagpapautang. Itong session na to ay tungkol lang naman sa mga guidelines para magabayan tayo sa maingat na pagpapautang. Kasi di ba sa ating mga Pilipino, parang ang pagpapautang, ang loan, ay parang karaniwang transaction na eh. Pero hindi dapat nating i-set aside ito. Huwag nating gawing basta-basta, kumbaga. Mahalagang maging maingat upang maiwasan ang mga untowards na sitwasyon. Untowards, what I mean by untowards is, baka hindi na makabalik yung puhunan mo. O kaya magkasamaan kayo ng loob at magsaulian na kayo ng kandila, yung utang na baon na sa limot, di ba? So ito yung mga red flags na dapat nating bantayan kapag nagpapautang. Ang pinakauna ay hindi malinaw na kasunduan. Bakit red flag ang hindi malinaw na kasunduan? Red flag ito kasi kung ang kasunduan ay hindi detalyado at malinaw sa mga guidelines ng pagbabayad o mga terms ng pagbabayad, walang parusa, walang consequences. Okay, nagpautang ka lang, hindi mo na kinonsider yung what if hindi na siya magbayad, di ba? Anong magiging consequences? So, hindi natin kasi alam kung may maganda ba o masama yung intensyon ng mga nanghihiram eh. Kung minsan, sa experience nating mga Pilipino, kahit sariling, alam mo yun, kahit sariling tao na, yung relative, kung minsan may masama pa ring intensyon. So, ano ang mga dapat nating hanapin in regards to hindi malinaw na kasunduan? Dapat may formal na kasunduan. May agreement kayo. Diba? Yung agreement nyo, kung maaari, written, naglalaman ng lahat ng mga detalye ng utang, kabilang ang petsa ng pagbabayad, halaga ng interest, at mga consequences sa late payment. Hindi pwedeng, pautang, pay when able. Kung marami kang pera, kung milyonaryo ka at parang gusto mo nalang itapon ng pera mo dahil galit na galit ka na sa pera, siguro okay lang yan. Pero kung kagaya sa nakararaming tao, kagaya sa amin, na isang kahig isang tuka lang naman, di ba? Importante sa atin ang pera at importanteng maibalik kung ano yung inutang. Pangalawa, walang maayos na plano sa pagbabayad. So, anong payment terms? Bakit red flag ito na walang maayos na plano sa pagbabayad? Kasi kung ang nanghihiram ay walang konkretong plano kung paano niya babayaran ang utang, maaring hindi niya ito seryosohin. Ano ang mga dapat hanapin natin? Well, isang detalyadong plano sa pagbabayad na nagpapakita kung saan magagaling ang pondo para bayaran ang utang. For example, pwedeng sabihin ng nanghiram sa'yo na pwedeng pautang ng 20,000. Babayaran ko lang in the next 3 months. Huhulog-hulugan ko in the next 3 months. Ito ang sources ng perang ibabayad ko sa'yo. Diba, mag-open kami ng business, o kaya magsasangla kami ng lupa or magbibenta kami ng lupa, hinihintay lang ang buyer, and so on and so forth. That way, medyo malinaw, di ba? May payment terms, medyo malinaw, may inaasahan ka. Pangatlo, na red flag ay masyadong mabilis na paghihingi ng pera. Pautang, ngayon na. Medyo red flag yun, di ba? Unless may emergency talaga, may kapamilyang dadalhin sa ospital or kung may kailangan bayaran at naiintindihan mo yon. Pero otherwise, red flag ito. Bakit red flag? Kasi kung ang isang tao ay nagmamadaling manghiram ng pera, maaaring mayroon siyang necessity na hindi mo alam, lalo na kung hindi dinidisclose, di ba? Paano kung ang hinihiram niyang pera ay ipambabayad niya rin lang sa dati niyang inutang? And it goes on and on and on. Naging chain na yung utang, uutang uli para ipambayad sa utang, uutang uli para ipambayad sa utang. Medyo hindi na mapagkakatiwalaan yung tao. Ano ang dapat hanapin in regards to this red flag?
O bigyan ng sapat na panahon ang sarili mo. Ang sarili mo, hindi yung nangungutang. Bigyan mo ng sapat na panahon ang sarili mo para pag-aralan ang ang appeal ng nangungutang sa'yo. At yung sitwasyon ng panghihiram. For example, ang sasabihin sa iyo ay kailangan lang dalhin sa sa ospital, kailangan magbayad. Di ba nakakapaghintay naman ng bayad ang ospital? It can wait for like a few days bago i-settle yung hospital bills. So that way, malalaman mo, medyo mako-confirm mo, may mga maaari kang mga informal research na gawin para mapatunayan mo na nagsasabi nga na totoo yung nangungutang sa'yo. Otherwise, makatakbuhan ka. Number 4 na red flag ay hindi makatotohanang mga dahilan. Di ba? Bakit red flag ang isang ito? Kasi kung ang dahilan ng nangihiram ay tila hindi ka panipaniwala. Too good to be true, sabi nga. O pabago-bago. Maaaring mayroon siyang itinatago. Ang karamihan ng mga elderly sa Pilipinas, sasabihin nila, kapag ang isang tao hindi marunong tumingin sa mata mo, hindi marunong mag-establish ng tinatawag na eye contact, medyo kaduda-duda yan, di ba? So, ano ang dapat hanapin? Mga logical at makatwirang dahilan para sa paghingi ng financial support o sa paghiram ng pera. Ano yung logical reasons na yun? Mga tunay na dahilan na nangyayari talaga sa mundo. hindi nangyayari sa Mars o sa Pluto. Okay, number 5. Hindi pagbahagi ng impormasyon sa finances. Bakit naman red flag ito? Kasi kung ang nanghihiram ay nag-aalangan na ipakita ang kanyang mga financial records o nag-aalangang i-share sa'yo kung ano ang tunay na dahilan ng paghiram niya. Basta, meron lang akong babayaran. Meron lang emergency. Kung ganyan ang reasoning, bakit ka magtitiwala, di ba? So, kasi maaaring meron siyang mga problema sa utang. May mga financial problems siya na hindi niya sinasabi sa'yo. At baka yung pera mo ay madagdag lang sa mga problema niya instead na matulungan mo siya, nadagdag pa yun sa problema niya at hindi ka na niya mababayaran. Kagaya ng ibang taong hindi niya nababayaran. So ano ang dapat hanapin dito? Transparency. Kailangang maging malinaw sa'yo at sa kanya ang financial situation ng borrower mo. Number 6 na red flag. Ito naman yung pressure na magpautang ka agad. Kung ikaw ay dinidiinan na magpautang ka agad, nagmamadaling masyado, dinidiin ka na, dalian mo na. Kailangan sasamahan na kita sa bangko ngayon din. Maaaring mayroon siyang ibang plano sa pera mo. Maaaring may reputation issue yung naghihiram sa'yo. So, ano ang dapat mong hanapin dito? Sapat na oras para mag-isip at kumonsulta sa iba kung kinakailangan. O kaya, a little time para magkaroon ka ng konting informal research man lang kung nagsasabi ba ng totoo. Huwag kang magpe-pressure kasi ikaw ang inuutangan eh. Kaya di sabihin mo na lang, wala akong pera. Kaso lang, sa ating mga Pilipino, we're too emotional with that na wala kang pera. Ay, ang hirap-hirap nitong ang hirap-hirap nitong utangan. Pag ikaw naman ang nangailangan, yun, ang dami nang sasabihin, di ba? Number 7, walang collateral. Bakit ito red flag? Ang pagkakaroon ng collateral ay nagsisilbing garantiya sa pagbabayad ng utang. Kung wala nito, mas malaki ang panganib na hindi ka nila mababayaran. A simple collateral could be a promise na dito ko kukunin ang ibabayad ko sa iyo at babayaran kita sa mga ganitong panahon. Kung hindi ko kayang bayaran ka within 1 month, babayaran kita in 3 months or 4 months or 6 months. Depende kung magkakaroon kayo ng mutual agreement dyan. Pero at least, meron siyang malinaw na sinasabi tungkol sa kung paano niya i-settle yung magiging utang niya sa iyo. So ano ang dapat mong hanapin dito? Yung isang bagay na may halaga na maaaring i-pledge bilang collateral. Kung malaki talaga ang utang, titulo ng lupa, titulo ng bahay, titulo ng sasakyan, o kung ano pa. Diba? Basta meron kang mapangahawakan na kung sakaling magkaroon man ng bulilyaso,
usapan nyo may mapangahawakan ka. Otherwise, mauuwi yan sa wala. Number 8, yung history ng hindi pagbabayad ng utang ng tao. Ang daming mga tao na hindi sila mapagkakatiwalaan na dahil malaki ang kanilang history na hindi sila marunong magbayad, di ba? Kapag nakapag-utang na sila, nakakalimutan na nila na meron silang inutang. So, red flag ito kung ang nangihiram ay may malaking history ng hindi pagbabayad ng utang. Malamang mangyari ito muli at ikaw ang biktima. Ano ang dapat mong hanapin dito? Isang malinis na credit history. Kahit saan naman, kahit mga companies naghihingi ng malinis na credit history. Lalo na kung tayo ay napapautang sa ibang tao, sa mga kakilala, mga kaibigan natin. Credit history rin ang kinakailangan natin. Huwag kang magsabi na, nahihiya akong hindi magpautang kasi baka isumpa niya ako. Ano ba? Pera mo yan, di ba? Hard-earned money mo yan. So, i-secure mo. Number 9, hindi pagtugon sa mga tanong. May mga clarifying questions ka kung nanghihiram ang isang tao. Pero umiiwas siya sa mga tanong mo tungkol sa kanyang financial situation. Ito ang indikasyon na meron siyang itinatago sa iyo. Ano ang dapat mong hanapin? Direktang mga sagot sa mga tanong mo. May pambayad ka ba? Kailan ka magbabayad? Saan mo kukunin yung pambayad mo? And so on and so forth. Number 10, masyadong magandang opportunity. Bakit red flag ito? Kung ang isang investment o negosyo ay inaalok sa iyo, ay tila masyadong maganda para maging totoo, maaaring ito ay isang scam. Pahiram ako ng pera, i-invest ko lang. Tapos, magtutubo yan ng 30%. Tapos, sa makalawa, babayaran na kita. Hala? Medyo red flag yun, di ba? It's too good to be true, ika nga. Saan ka nakakita ng isang investment na tutubo ng 30%? Mukhang wala niyan. Ano yung mga dapat hanapin? Isang maingat na pagsusuri ng opportunity. Tingnan mong masyado yung opportunity at mag-consult ka sa mga kaibigan, sa mga ibang kakilala na marunong sa finance. Kasi baka binubudol ka na, di ba? Kasi hodang kapamilya yan o relative yan. Kung hindi yan gagawa ng tama, ikaw na ang susunod na biktima. So, ito yung 10 red flags tungkol sa pagpapautang. Sana, unti-unting nalilinawan tayo na ang pagpapautang, although it's a kind gesture. Isa siyang mabuting gawain ng isa pang tao. Pero, sana naman, maiwasan natin na magkabulilyaso at mauwi sa wala yung ating pinaghirapang pera.